Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. Kabanata 81. Quinten, paano mo nalaman? Isa't isa. Tignan mo, ikaw ay may dalang napakaraming gamit. Halika at maupo. Dito. Ang ina ni Mila ay si Helen Smith, at siya ang vice president nila. Kumpanya. Kaya naman, nagkaroon siya ng malawak na social network. Bagamat kasali si Quinten. Isang pangit na iskandalo araw na nakalipas para sa kanya. Immoral na mga aksyon, mabuti si Mrs. Smith. Mulat sa potensyal ng kanyang pamilya. Bukod, ito ay katanggap-tanggap para sa isang kabataan. Tao sa maling pag-uugali minsan sa kanyang buhay. Higit sa lahat, ang pamilyang Ziegler. Pinalawak ang negosyo nito sa Mayberry Commercial Street. Malapit na silang umangat sa kapangyarihan. Kung ang kanyang kumpanya ay maaaring makatanggap ng tulong mula sa ang pamilya Ziegler sa pagkakataong ito, ay hindi. Ito ay nangangahulugan na ang kanilang krisis ay magiging nalutas. Nang marinig ang mga tanong ni Mrs. Smith, binigyan ni Quinten si Gerald ng masamang tingin at sinabi, "Syempre kilala ko siya. Siya ay isang kilalang karakter sa unibersidad." Iniisip kung paano naruroon si Gerald. Sa kanyang huling ilang nakakahiya. Sandali, ang galit ni Quinten sa nagsimulang lumaki si Gerald. Matapos gawin ang malamig na mga pahayag na iyon, umupo si Quinten sa pangunahing upuan ng ang sofa. Narinig ni Victor ang tungkol kay Quinten Ziegler. Dati at alam kung anong uri ng katangian niya sa lipunan, at sa gayon, siya ngumiti at tumango sa huli. Magalang. Ganun din ang ginawa ni Whitney, umaasa na mapapansin siya ni Quinten. Presensya. Hindi niya inisip ang masalimuot nitong nakaraan bilang siya ay hindi maikakailang anak ng isa sa mga pinakamayaman sa Mayberry. Gayunpaman, ang mga mata ni Quinten ay kay Mila. Mag-isa. Pagkatapos ng nangyari kamakailan, naghiwalay sina Quinten at Alice. Mabuti. Sa kabutihang palad, ang ama ni Quinten ay isang negosyante na may malaking network. Nagkataon na ang ama ni Mila nagkaroon ng relasyon sa negosyo ang kumpanya. Kasama nila. Dati, sinubukan ni Quinten ilang beses para yayain si Mila. Hapunan ngunit tinanggihan. Kaya, sa Quinten, si Mila Smith ay isang malamig pusong Diyosa na hindi kailanman kinilala siya. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon. Ngayong kaharap ng pamilya ni Mila malaking krisis, si Quinten ay maaaring muling mag-apoy sa kanya plano. Siya ay dapat na kumilos bilang isang mabait na tao sa pinakakaunti. Mr. and Mrs. Smith, ang aking ama ay nagkaroon nakatanggap ng balita tungkol sa iyong kumpanya, kaya nandito ako sa ngalan ng aking ama. Makakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa iyo sa tao. Tatawagan ko ang aking ama mamaya para ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. At tingnan kung makakatulong siya. Besides, lahat, itong mga kaibigan ni Mila na nandito ngayon ay hindi mga karaniwang tao. Maaari tayong magtrabaho magkasama para makaisip ng magandang paraan. Tulungan kang malampasan ang krisis. Quinten. Sabi ng may confident na ngiti. Talaga, tama ka. Quinten. Umaasa talaga ako sa inyo na may koneksyon sa maimpluwensyang matutulungan tayo ng mga tao kung maaari. Helen. Nagsimulang magkagusto si Smith. Quinten. Nagpasya siyang pumikit. Ang kanyang masamang nakaraan. Lahat ng maaasahan niya. Ngayon ay si Quinten ang naging anak niya. Batas. Tumango si Victor at ang iba pa. Kasunduan. Tama si Quinten. Kahit na tayo, hindi kasing lakas ng Ziegler. Pamilya, marami pa tayong maiaambag. Sa abot ng ating makakaya. Sa bagay, ang kumpanya naman ni Mila humaharap lamang sa ilang mga hadlang sa kapital, ito. Nananatili pa rin ang potensyal nito. Oo, isa sa mga kaibigan ng nanay ko. May mataas na posisyon sa bangko. Baka makahiram tayo sa kanya. Bangko. Ang lahat ay nagtatrabaho ng husto sa kung ano kinailangan nilang tumulong. Ang ilan ay tumulong sa kanilang sariling pera, ang ilan ay gumamit ng kanilang koneksyon para makakuha ng pondo. Tuwang-tuwa si Helen nang makita silang lahat handang tumulong. Siya ay napakalinaw tungkol sa background ng mga kaibigan ng kanyang anak na babae. Wala ni isa sa kanila ay mula sa isang pangkaraniwan pamilya.
Pero nang tumingin siya kay Gerald, naiinis siya. Nakatingin si Gerald sa phone niya. Pag-swipe ng daliri niya sa screen, parang may hinahanap siya. Paano? Mapagpanggap. Kailan pa nakilala ni Mila? Isang taong napakababa. At ito ay isang kakilakilabot na bangungot kapag napagtanto niyang may damdamin ang lalaking ito. Para sa kanyang anak na babae. Gerald, wala ka bang lecture? Dumalo. Salamat sa iyong pag-aalala. Ngunit hindi mo dapat pabayaan ang iyong pag-aaral. Bakit hindi ka muna bumalik? Naramdaman ni Helen Smith ang kay Quentin hostility kay Gerald, so, she acted. Mabilis na paalisan siya. Ang kanyang aksyon ay ikinagulat ni Gerald kung sino. Tatawagan ko lang si Zack. Kahit papaano, naiintindihan niya kung bakit ginawa niya ito. Naisip niya siguro iyon. Siya ang inutil at tila pinili niyang pumanig kay Quentin. Nakaramdam ng pait si Gerald. Inamin niya na may nagawa siya. Masasamang bagay noon, ngunit wala iyon kung ihahambing sa kay Quentin. Mga gawa. Dahil lang sikat siya. Second generation rich, ang kanyang kakilakilabot. Ang nakaraan ay madaling nakalimutan ng iba. Siya naman, pinatawad ng iba. Parang imposible ang mga tao. Sa kanila, siya ay sadyang nakakadiri. Bakit iba ang natanggap nila? Paggamot mula sa iba. Kaya, Quentin ay mayaman, at siya ay walang pera. Tignan mo siya. Umaarte siya na parang siya ay tumatawag ng isang tao para sa tulong. As if siya pwede. Kabanata 82. Ngumisi si Kyle. Iniisip ba niyang ilabas lahat ang pera na napanalunan niya? I bet hindi. Sapat na. First time kong makakita ng ganito. Ganap, at ayaw ni Gerald na mangyari. Gusto lang niyang pagbutihin ang sarili niya. Sarili niyang bilis, tahimik. Nasiyahan siya. Basta hindi siya kapos sa pera. Napabuntong hininga si Gerald. Pagkatapos, sinabi niya, tama, ako. May klase mamaya, aalis na ako. Pagkatapos, tumayo si Gerald at umalis. Gerald. Naabutan naman siya ni Mila. Nakaramdam siya ng kaba, lalo na kapag siya sabay tingin kay Gerald. Kapag nagkwento siya tungkol sa nakaraan niya. Talagang pinagsisihan niya ito. Bakit hindi ko naisip kay Gerald? Pananaw. Sino ang papayag? Gawin iyon kung wala siyang pera. Tsaka maganda ang pakikitungo sa akin ni Gerald. Sa lahat ng ito, ngayong narinig niya na ako, tao, nakikinig sa kanilang pangungutya, si Gerald. Ang pagnanais na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma. Dahil kapag ginawa niya iyon, kaya niya hindi na muling mabubuhay sa parehong buhay. Siya ay hinding-hindi matatapos ang kanyang mag-aaral ng mapayapa, at siya ay magiging pinilit na umalis. Ito ay dahil ayaw ng kanyang ama. Hayaan mo siyang mag-isa sa unibersidad. Kung gayon, tuluyan ng magugulo ang kanyang buhay, at ayaw ni Gerald na mangyari. Gusto lang niyang pagbutihin ang sarili niya. Sarili niyang bilis, tahimik. Nasiyahan siya, basta hindi siya kapos sa pera. Napabuntong hininga si Gerald. Pagkatapos, sinabi niya, tama, ako. May klase mamaya, aalis na ako. Pagkatapos, tumayo si Gerald at umalis. Gerald. Naabutan naman siya ni Mila. Nakaramdam siya ng kaba, lalo na kapag siya sabay tingin kay Gerald. Kapag nagkwento siya tungkol sa nakaraan niya. Talagang pinagsisihan niya ito. Bakit hindi ko naisip kay Gerald? Pananaw. Sino ang papayag? Gawin iyon kung wala siyang pera. Tsaka maganda naman ang pakikitungo sa akin ni Gerald. Sa lahat ng ito, ngayong narinig niya na ako nahihirapan ako, pumunta siya sa akin. Siya. Dinalhan pa ako ng regalo. Naisip ni Mila na siya ay nagkamali. Gerald. Gerald, galit ka ba sa akin dahil hindi nakatayo para sa iyo kapag sila ay nililibak? Sa iyo. Napakagatlabi si Mila. Hindi ako galit. Gusto ko lang. Alam mo kung ganyan ang tingin mo sa akin. Pareho ba ang tingin mo sa kanila na ako? Ako ay isang tao na walang hangganan kapag money is involved. Tumingin si Gerald. Nakangiti si Mila. Ginawa ko kanina, pero hindi na. Gerald, I still think we are good. Kaibigan. Lumapit si Mila kay Gerald. Sige. Walang sinabi si Gerald. Siya lang. Tumango at umalis. Sa labas ng Paradiseville. Isang mahabang hininga ang pinakawalan ni Gerald. Naramdaman niya ang isang medyo nalungkot nang malaman niya na si Mila. Iisipin siya ng paraan ng iba.
Ginawa. Halo-halong nararamdaman si Gerald. Siya, hindi sila mailarawan ng mga salita. Gayunpaman, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at tumawag sa Zack. Mr. Crawford, may magagawa ba ako gawin para sa iyo? Kuya Zack, kailangan ko ng pabor. Ikaw, may tinatawag na kumpanya, Future Tech Inc., at mukhang nasa gulo. Maaari ba akong mag-invest sa kumpanyang iyon? Mamuhunan. Natigilan si Zack para sandali, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Sa narinig niya, syempre ikaw, pwede. Matutuwa si Miss Crawford. Ginawa mo, walang problema, wala po. Problema sa lahat. Ako na ang bahala. Kaagad. Sige, huwag mong gamitin ang pangalan ko. Gamitin mo ang pangalan ng kumpanya sa halip, Kuya Zack. Paalala ni Gerald. Oo, aayusin ko ang usaping ito sa isang oras. Masayang sabi ni Zack. Mr. Crawford ay gumawa ng isang mahusay na pagpapabuti. Pagkababa ng tawag ay si Gerald. Handa nang bumalik sa universidad. Kasalukuyan siyang naghahanda para kunin ang next driving test. So, binalak niya magsanay ng kaunti. Gayunpaman, pagdating niya sa campus, nakatanggap siya ng tawag mula kay Harper. Hahaha, may magandang balita, Gerald. Napakagandang balita, sabi ni Harper. Sa pagitan ng pagtawa. Ano ito? Nagulat si Gerald. Ang sabi ng ulo ng kanyang dormitoryo. Siya, palaging may posibilidad na kumilos ng pabigla-bigla. It's about Xavier. Inaway niya, Yuri. Maging ang mga pulis ay dumating. Sinasabing nandito sila para arestuhin si Yuri, ito ay ang gulo ngayon. Pupunta kaming lahat sa dormitoryo ng mga babae upang makita kung ano ang nangyayari. Inaway ni Xavier si Yuri. At ang pulis ay dumating. Natarante si Gerald. Paano sila pumasok sa isang malaking away? Dapat siyang pumunta at tingnan. Binaba ni Gerald ang telepono, hindi pa rin magawa. Upang maunawaan ang sitwasyon. Kaya, nagpa siya na pumunta sa dormitoryo ng mga babae. Kabanata 83. Gerald, dito. Sa oras na nakarating na si Gerald sa dormitoryo kung saan nakatira si Xavier. Siksikan na sa kapwa lalaki at mga babaeng estudyante. Nandoon ang mga pulis, si Cassandra noon. Doon din, tulad ng kinatawan ng ang klase ni Yuri. Ito ay hektik. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Gerald si Harper. Kumakawi sa kanya, kaya naglakad siya papunta kanya. Tapos, nakita niya sina Xavier at Yuri. Dapat ay nagkaroon sila ng matinding laban. Paghusga sa marka ng sampal kay Xavier. Pisngi at ang magulo niyang buhok. Siya ay sabay na sumisigaw at umiiyak. Si Yuri naman, hawak-hawak siya ng pulis, nakaposas. Ganyan ang mukha niya. Mapatla, kailangan niyang matakot ng husto. Kinapanayam ng isa sa mga pulis ang mga kinatawan ng klase. Anong nangyari? Tanong ni Gerald. Anong nangyari? The asterisk man. Gerald, ikaw. Curious sila kung paano naging si Yuri. Mayaman simula nung araw na yun, di ba? Hulaan mo. Ano? Siya ay isang walang takot na bata, sinasabi ko sa iyo. Siya. Unang humiram ng $100,000 dolyar mula sa isang online na kumpanya ng pautang. Para sa 7 araw. Pagkaraan ng 7 araw. Dahil sa mataas na interes, siya kailangang magbayad ng $500,000 dolyar. Dapat may itim na kahon. Operasyon sa likod nito. At pagkatapos, ito. Parang ibinaba ni Yuri ang mga bahagi ng kumpanya ng kanyang ama sa sangla. Sa madaling salita, ito ay isang malaking gulo. Ngayon din, isa pa, ang kanyang ama na nagsumbong sa pulis, Harper. Ipinaliwanag niya, at pagkatapos ay nagpatuloy siya. Left double angle quotation mark. Ngayong desperado na si Yuri, nagtanong siya. Xavier para ibalik ang perang ginastos niya. Kanya, nabalitaan kong halos $100,000 kay Xavier, gayon paman. Tumanggi si Xavier na ibigay sa kanya ang pera. Kaya binugbog niya. The asterisk man. Ang mga pautang na ito. Walang awa ang mga piteng. May nabasa akong balita. Artikulo tungkol sa isang taong kailangan magbayad ng $100,000 dolyar. Para sa paghiram lamang ng $10,000 dolyar. Ito ay 10 ulit, pare. Akala ko fake news, pero ngayon, ako. Maniwala ka. Nakakatakot kaya. Matapos marinig ni Gerald ang buong kwento, siya tumingin kay Xavier na lumuluha.
Habang sinasamahan si Yuri papunta sa sasakyan ng pulis. Sigaw niya pa kay Xavier. Hayaan mo ako. Sabihin mo, *Turk. Hindi ko man lang naabutan. Hawakan ka pagkatapos gumastos ng $100,000 sa iyo. Maghintay ka lang. Kung hindi mo ibabalik sa akin ang pera, ako. Hihilingin sa aking mga tauhan na patayin ka. Pumasok ka. Bago pa matapos ni Yuri ang kanya salita, pinilit siya ng pulis na pumasok sa sasakyan. You jerk. Nanghihingi ng pera mula sa ako. Naging girlfriend mo ba ako? Wala. Tinapakan ni Xavier ang kanyang mga paa. Galit na galit. Serves you right, sinungaling ka. Kahit pinapagalitan siya ni Xavier. Grabe, natakot siya. Ang Lowell. Ang pamilya ay makapangyarihan, mas makapangyarihan. Kaysa sa kanya at least. Nang makitang umalis si Yuri kasama ang mga pulis, si Xavier. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Bigla niyang nakita si Gerald sa gitna. Karamihan ng tao. Right then, naiyak siya. Lumapit siya kay Gerald at binigay. Dalawang malakas na sampal niya. *starred ka. Nakita mong nakakakuha ako. Binugbog ng isang tao pero ikaw lang. Nakatayo dito nanunood. Dapat meron ka. Bugbugin mo siya. Hinawakan ni Xavier ang sando ni Gerald at umiyak. Hysterically. Sa isip niya, si Gerald. Gagawin ang lahat para sa kanya. Bago sila nakipaghiwalay, dadalhin siya ni Gerald. Ang kanyang likod sa infirmary kapag siya ay nagkaroon. Isang banayad na sipon. Kung sinabi niya sa kanya na siya ay gutom, papalabas si Gerald sa dormitoryo para kumuha siya ng pagkain. Kahit hating gabi na. Kung gusto niya cellphone, kukuha si Gerald. Mga part-time na trabaho para kumita ng sapat na pera. Upang bilhin ito para sa kanya. Kaya, kapag siya ay binugbog, naisip niya na si Gerald ay mapapagod na. Tungkol dito, sa halip nakatayo lang siya doon at napanood. Galit na galit si Xavier. Halos mabaliw. Xavier, hindi na ako sayo. Boyfriend. Sa totoo lang gusto siyang sampilan ni Gerald. Pabalik, ngunit hindi niya magawa noong siya nakita ang kanyang mukha. Ang mga naunang marka ay nandoon pa rin. Kaya naman, tinulak na lang niya ito palayo. Minsan ay minahal niya ito ng tapat. Lahat. Oo, hindi kita boyfriend. Ngayon pa, ayaw mo bang magkasundo? Kasama ko. Sigaw ni Xavier sa kanyang pag-iyak. Boses. Nakabawi na siya sa katinoan. Pero ngayon, parang banyaga na si Gerald. Sa kanya, hindi kaya ito mahirap? Hindi na siya mahal ni Hillbilly. Paano kaya? Ako si Xavier. Si Gerald dapat na lumuhad sa harapan ko. Ayoko. Hindi na. Umiling si Gerald habang nakatalikod sa paligid at umalis. Sa totoo lang, ang puso niya sumakit. You jerk. Kung hindi ka bumalik sa ako, paano ko babayaran sa kanya ang pera? Kung hindi dahil kay Yuri. Gustong makipagkompetensya sa iyo sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pera, gusto ko. Nauwi sa ganito. Nag-hysterical si Xavier. Hindi na siya mahal ni Gerald at siya ngayon ay may utang sa pamilya Lowell. $100,000. Yung pamilya ay hindi siya maaaring gulo. The Secretly Rich Man. Kabanata 84. Ano ngayon? Anong dapat kong gawin? Ang $100,000 ay hindi maliit na halaga. Hindi siya kumita. Magkano kahit ibenta niya ang sarili niya? Katawan. Lumuhad si Xavier sa lupa at nabasag. Naluluha. Samantala, bumalik na si Gerald. Ang dormitoryo sa kalituhan. Gusto niya para umidlip, ngunit hindi niya magawa. Nakaramdam siya ng kirot kapag naiisip niya ang marka ng sampal sa mukha ni Xavier. Kung si Xavier ay nanatili sa kanya tulad ng dati, makukuha niya sana. Kahit anong gusto niya. Kung binubuli siya, syempre gagawin niya. Maghayganti para sa kanya. Ngunit sa kabalintunaan, siya ay nagtaksil sa kanya. Siya ay nagsinungaling sa kanya. Sinabi niya iyon sa kanya. Kailangan niya ng ilang oras upang linisin siya. Isip, ngunit nagsimula siyang makipag-date. Ibang lalaki sa loob lamang ng 3 araw. Hindi ito binanggit ni Gerald, pero siya. Hinding-hindi ito makakalimutan. Nakahiga sa kama, nag-aalala. Ang magagandang bagay tungkol kay Xavier pati na rin. The way she had ridiculed him, kalahati ng isang. Lumipas ang 1 oras nang hindi niya napapansin. Biglang tumunog ulit ang phone ni Gerald. Galing iyon kay Mila. Nasaan ka Gerald? Halika sa akin. Mabilis na bahay.
Inihain ang pagkain. Kami. May party. Mukhang excited si Mila. Nakabalik na ako sa dormitoryo. Ano yon? Halos mahulaan ni Gerald kung ano ang meron. Nangyari, ngunit nagkunwari siyang hindi. Alam ang tungkol dito. Bueno, nalampasan natin ang krisis. At alam mo kung ano, mayroon ang aming kumpanya. Nakatanggap lang ng $100 milyon na pagpopondo mula sa Mayberry International Inc. Halika dito dali. Party. Mukhang tuwang-tuwa si Mila. Gerald. Naging masaya rin at medyo nagulat. Mabilis at mahusay si Kuya Zack. Paghawak sa usaping ito, gayunpaman. Ang hindi inaasahan ni Gerald ay siya pala ay talagang namuhunan ng $100 milyong sa kanyang kumpanya. Yun ay isang buong maraming pera. Ay, bago ang insidente sa dormitoryo. Masaya sana si Gerald na pumunta ang bahay ni Mila upang magkaroon ng kasiyahan mula noon. Inimbitahan siya ni Mila. Ngunit pagkakita sa nangyari kay Xavier, siya ay nakakaramdam ng panghihina ng loob. Ipapasa ko lang. Magsaya kayong lahat. Pakiramdam ko medyo pagod ngayon. Gusto kong kumuha ng ilan. Matulog ka na. Hey, buddy. Bakit hindi ka sumama? Natakot ka na sila ay tuyain ka. Muli, don't worry. Hindi ko sila papayagan. Gawin mo. Hindi yon. Pagod na ako. Sige, mamaya, pagbalik ko sa campus, ay treat kita mag-isa. Sa pamamagitan ng paraan, noon pa man gusto kitang tretuhin. Sa isang kainan. Ngayon ay may pagkakataon na ako. Sige, binaba ni Gerald ang telepono. Siya ay isinasaalang-alang kung dapat ba siyang maghanap ng pagkakataon na sabihin kay Mila na siya ang nagkaroon. Talagang tumulong sa kanya. Dapat ko bang ibunyag sa kanya ang aking pagkakakilanlan? Hindi niya lang alam kung paano sasabihin. Masyado bang biglaan? Naramdaman ni Gerald ang ulo niya. Malapit nang sumabog. Samantala, sa bahay nila Mila. Bakit? Hindi ba darating ang kawawang kaibigan mo? How dare he act so arrogant? Nakita ni Mrs. Smith ang pagkabigo. Ang mukha ni Mila nang ibaba niya ang telepono. Hindi niya maintindihan kung bakit siya. Ang anak na babae ay nagmamalasakit sa batang iyon. Mabuti pa hindi na siya sumama. Mila, sa tingin ko dapat kang gumugol ng mas kaunting oras. Kasama niya. Alam mo na kayong dalawa ay mga taong nabubuhay sa dalawang magkaibang mundo. Sa pagkakataong ito, tiyak na gagawin ng pamilya Smith. Tumaas sa kapangyarihan pagkatapos makuha ang pondo. Mula sa Mayberry International Inc. Ikaw, dapat itigil ang kanyang pagnanasa para sa iyo, ang mas maaga pa. Tama, hindi dapat, kaibigan sa kanya, ang mga kabataan. Nagkomento, nga pala, ang tatay mo ba? Nakuha ang investment mula kay Mayberry International Inc. para sa aming kumpanya. Quintin. Ito ang pinakamalaking kumpanya sa Mayberry. Bakit kaya nila kami pinondohan? Biglaan. Dinala ni Mrs. Smith ang paksa ng Mayberry International Inc. Ito ay ang pinakamalaking pagdududa na mayroon siya ngayon. Umiling si Quintin. Hindi pwede ang tatay ko. 2 tao lang. Kayang ilipat ang investment funds niyan. Kumpanya. Kahit si Zack Lyle hindi pwede. Magpas siya dito. Kaya, sa tingin ko ito ay dapat na isa sa mga Crawford. Since wala si Crawford sa bansa, ako. Hulaan ang taong namuhunan. Ang iyong kumpanya ay dapat na ang batang Mr. Crawford. Ang batang si Mr. Crawford. Meron ako. Hindi ko pa siya narinig dati. Natahimik ang lahat ng naroon. Alam nila na si Zack Lyle iyon. Ridiculously rich in Mayberry. Ngayon, na alam nila na mayroon siyang 2 malaki mga amo at isa sa kanila ang bata. Mr. Crawford, hindi ba ibig sabihin nito? Ang Mayberry Commercial Street noon. Kanya. Kung gayon, gaano siya kay Oman? Inilarawan siya ni Quintin ng may paggalang. Ang batang ito na si Mr. Crawford ay isang misteryosong tao, at walang makakaya. Isipin mo kung gaano kay Oman ang pamilya. Ngayong nakarating na siya sa Mayberry, siya ay tiyak na gustong ipakita ang kanyang kasanayan. Sa makatuwid, taya ko ang iyong kumpanya. Dapat ay nakakuha ng pagkakataon pa lamang. Oras na, Mrs. Smith. Sa tingin ko mayroon tayo. Tumango si Mrs. Smith. Nakaramdam ng saya at pagtataka. Ang mga babae, kasama si Whitney, ay hindi magawa. Umupo ka pa.
Quinten, mangyaring sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa itong batang si Mr. Crawford, hindi ba? Sabihin na ang buong Mayberry Commercial Street ay kanya. Banal na si Asterisk T. Napangiti si Quinten. Anong sabi mo? Mayberry Commercial Street. Hayaan mo ako. Sabihin mo ito. Narinig ko ito mula sa aking ama. Ang Mayberry Commercial Street, na literal na pera, printing machine, ay wala sa kanilang mata. Ito ay isang fragment lamang. Ano? Kabanata 85. Napakalaking kalye iyon at gayon paman, wala ito sa paningin ng batang si Mr. Crawford. Gaano kalakas ang pamilyang Crawford na ito? Si Whitney at ang iba pang mga babae ay nahulog kaagad kay Mr. Crawford. How they wish to become his girlfriend. Gayunpaman, hindi mo ba pinalalaki ito? Kung ito ay isang maimpluwensyang pamilya, dapat nakita natin ito sa internet. The Secretly Rich Man. Kabanata 86. Medyo naiinis siya sa pagiging inosente niya noon. Ngayong tapos na ang kakaibang pagiging magulang niya at gumastos na siya ng sobra-sobra, pinagalitan pa siya ng ate niya. Nadama ni Gerald na ang kanyang buhay ay medyo madrama, na halos isang panaginip. Hoy, na-check ko na ang mga transaksyon ng card mo. Ginastos mo ang lahat ng pera. Haha, magandang trabaho. Nabalitaan ko kay Zack na malaki ang naging improvement mo. Natutunan mo pang gamitin ang pondo ng kumpanya para mag-invest sa isang maliit na kumpanya. Nag-background check ako sa kumpanyang tinulungan mo. Na-inlove ka ba sa babaeng yon? Kinukuha mo ba akong hipag? Mapaglarong tanong ni Jessica. Totoong nakipag-ugnayan si Gerald kay Mila nitong mga nakaraang araw at talagang lalo silang nagkakagusto sa isa't isa. Nakipag-chat sa kanya si Mila tungkol sa halos lahat, at napakasaya niyang makipag-chat sa anumang bagay sa kanya. Gayunpaman, habang papalapit sila, mas naging atubili si Gerald na gawin ang unang hakbang sa paghabol sa kanya. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ng kanyang ate. Hindi ako. Mapait na sabi ni Gerald. Sige, titigil na ako sa pang-aasar sayo. Gusto ko lang sabihin sa iyo na simula nang mag-invest ka, pinaalala mo sa akin ang plano kung magtayo ng ilang paaralan o shopping complex sa Mayberry. Bakit hindi mo subukang gawin ito para sa akin sa halip? Binigyan siya ni Jessica ng hindi mapagpatawad na hamon. Ano? Pero sister, wala akong alam sa investment. Kaya gusto kong matuto ka. Ito ay magiging maayos. Bubuo si Zack ng isang pambihirang team para tulungan kang gawin ito. Maaari mong samantalahin ang pagkakataong ito para matutunan kung paano gamitin ang mga asset. Kung hindi ka makapasa sa huling pagsubok sa hinaharap, hindi. Anong pagsubok? May kakaibang naramdaman si Gerald sa sinabi ng kapatid. Simula noong araw na pinadalhan siya ng pera ng kanyang ate, kakaiba na ang kinikilos niya. Pinilit niya siyang gumastos ng hindi bababa sa $200,000 sa isang pagkakataon, at pagkatapos, sinabi niya sa kanya na gastusin ang buong $20 milyong. Mukhang hindi niya ito ginawa dahil lang sa marami silang pera. Mukhang may motibo siya sa likod nito. Kung tutuusin sa sinabi nito kanina, tiyak na nahulaan niya ito. Wala lang. Ito ay hindi isang bagay na dapat mong malaman, at huwag magtanong sa ngayon. Gawin mo lang ang sinabi ko. Simula ngayon, tumutok sa iyong pamumuhunan. Maaari kang mamuhunan sa anumang industriya na sa tingin mo ay kikita, maging ito ay negosyo, edukasyon, libangan, o anumang bagay. Maaari kang mamuhunan sa pangalan ng Mayberry International Inc., at ibibigay nila sa iyo ang mga pondo. Matapos paalalahanan siya ni Jessica na magsimula sa lalong madaling panahon, ibinaba niya ang telepono. Napakamot ng ulo si Gerald. Wala siyang alam sa lahat ng mga bagay na ito. Sa sandaling iyon, muling nagring ang telepono. Si Zack iyon. Tumawag siya sa tamang oras. Are you busy, Mr. Crawford? Kung wala ka, pwede ka bang pumunta sa Manor saglit? G. Harrison mula sa Koanihan ng Komersyo, G. Armstrong mula sa Koanihan ng Edukasyon, kasama ang maraming maimpluwensyang tao sa lungsod ay nais makipagkita sa iyo. Hindi ako busy. Okay, pupunta ako ngayon. Tumanggi si Gerald na magpadala ng sasakyan si Zack para sunduin siya at sumakay na lang siya ng taxi. Noon pa man ay umaasa si Gerald na makatagpo ng mas maraming tao at bumuo ng isang malakas na network. Makakatulong ito sa kanya na mapabuti ang kanyang sarili. Habang nakaupo siya sa kotse, naisip ni Gerald na kumuha siya ng lisensya sa pagmamaneho. Kapag nakuha na niya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho, maaari na siyang magmaneho ng sarili niyang sasakyan. Inaabangan niya ang pagdating ng araw na iyon.
Hindi nagtagal, nakarating siya sa manor sa Wayfair Mountain. Casual na pumasok si Gerald sa lobby. Mister, nagpa-appointment ka na ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatigil si Gerald ng isang receptionist na makapasok. Hindi inakala ng receptionist na siya ay isang taong kayang bayaran ang mga gastusin dito. Gayunpaman, pamilyar na pamilyar kay Gerald ang boses ng receptionist. Kinilig si Gerald at nilingon siya. Nang magtama ang kanilang mga mata, gulat na ibinuko ng receptionist ang kanyang bibig. Gerald, Xavier, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Kabanata 87. Talagang nagulat si Gerald nang makita niya si Xavier na nagtatrabaho bilang waitress sa villa. No wonder na wala siya nitong mga araw na ito, dito pala siya nagpunta. Gayunpaman, masaya si Gerald para kay Xavier. Paano niya ito sasabihin? Bagamat nanatiling masama si Xavier sa kanya, hindi siya nahulog at nakahanap ng trabaho pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsusumikap para kumita ng pera. Kung ikukumpara sa ibang kahihinatnan, mas pinili ni Gerald na makita siyang ganito. Gerald, bakit ka nandito? Ito ba ay isang lugar kung saan maaari kang pumunta at pumunta ng malaya? Lumabas ka na, malamig na sabi ni Xavier. Hoy, Xavier, kilala mo ba ang lalaking ito? Lumapit ang ilang waitress na kasing edad ni Gerald at tumabi kay Xavier. Nasa senior year na sila, katulad ni Xavier, at malapit nang magsimula sa kanilang internship. Kaya naman, gusto nilang magtrabaho sa villa para kumita ng pera. Nabalitaan nilang marami silang makikilalang malalaking pangalan dito, pero natarante silang lahat nang makita si Gerald. Ang lalaking ito ay hindi nagsusuot ng tulad ng mga second-generation rich frat boys. Kaya, nag-alinlangan sila na ang taong ito ay nais lamang na pumunta at makita ang mundo. May mga patakaran sa villa. Walang tagalabas na pinayagang pumasok sa villa. Siyempre kilala ko siya. Ex-boyfriend ko siya. Inis na tinitigan ni Xavier si Gerald. Ano? So, siya ang scumbag na nagtapon sa iyo pagkatapos manalo sa lottery. Yung umarte na parang mayaman. The asterisk man, how dare he when he looks so pangit. Napakaraming mayayaman sa labas na mas mayaman at mas malakas kaysa sa kanya, tulad ni Mr. Bale. Para siyang bakla. Paano may kukumpara ang taong ito kay Mr. Bale? Xavier, buti na lang at nakita mo ng maaga ang hamak na ito, kung hindi, pagsisisihan mo kung ibinigay mo ang iyong sarili sa kanya. Walang katapusang kinukutya at tsismisan ng mga magagandang babae si Gerald. Maaaring wala silang marangal na katayuan. Gayunpaman, marami na silang nakilalang mga taong may malalaking pangalan mula nang magsimula silang magtrabaho sa Wayfair Mountain Entertainment. Kaya naman, halos hindi sila humanga sa kanya at medyo mayabang. Nadama nila na hindi nila kailangang mag-alala tungkol kay Gerald na isang tauunan. Walang magawa si Gerald. Magtatanong na sana siya kung bakit wala si Jane. Umalis na ba siya? Gayunpaman, hindi niya magawa dahil kinukutya siya ng mga babae at hindi siya makaimik. Napakagaling ni Xavier sa pagsisi sa iba. Hindi ba siya ang unang nagtaksil sa kanya? Regardless, tinamad na makipagtalo sa kanya si Gerald sa isyong ito. Naghiwalay na ang dalawa kahit anong sabihin niya. Bagamat may hindi maipaliwanag na nararamdaman pa rin si Gerald para kay Xavier, wala siyang balak makipagbalikan dito. Kaya, kahit anong sabihin niya ay hindi mahalaga. Gerald, sabihin ko sayo. Huwag isipin na naging napakahusay mo pagkatapos manalo sa lottery. Nagkamali ako. Kasalanan ko ito. Hindi ko nakita ang mundo noong unang taon ko. Palagi kang peke sa paligid ko. Napakatanga ko na nadamay sa sinseridad mo at nakasama kita. Hey! Pagkatapos nun, kasama ko si Yuri. Akala ko mas magaling siya sa'yo at magpapasaya sa akin. Sa katunayan, palagi akong nakatira sa ilalim ng isang bato at napakaliit ng paningin. Alam mo kung ano? Ito ay tulad ng pagbubukas ng isang bagong mundo para sa akin mula nang magtrabaho ako sa villa na ito. Nanalo ka ng 1 milyon o kahit 5 milyon, ngayon, wala na itong halaga sa akin. Sa puso ko, isa kang nourish. So, hindi mo dapat isipin na magaling ka. Para sa akin, isa ka lang basura. Emosyonal na sabi ni Xavier. Siya na may utang kay Yuri ng humigit kumulang $100,000 ay humingi ng tulong kay Gerald ilang araw na ang nakakaraan, kahit na nag-aalok na makipagbalikan sa kanya at maging kanyang babae kung tutulungan siya nito. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Gerald. Isa pa, biglang yumaman si Gerald matapos makipaghiwalay sa kanya. Nagdulot ito ng hiya at galit kay Xavier.
The Secretly Rich Man. Kabanata 88. Ngayon, gusto niyang ilabas lahat ng sama ng loob niya sa kanya. Ikaw, si Gerald ay walang kabuluhan. Ano ang dapat ipagmalaki? Talo ka. Lumabas ka. Kung hindi ka lalabas ngayon, tatawagan ko ang security guard. Malamig na nagsalita ang ilang babae. Hindi ito ang lugar. Savia, tingnan mo. Nandito na si Mr. Bale. Bigla nilang tinuro ang gate habang kinukutya si Gerald. Isang mamahaling sasakyan ang huminto sa may gate, at bumaba mula sa sasakyan ng isang gwapong binata na nakasuot ng blue suit. Kumpiyansa siyang pumasok habang nasa bulsa ang isang kamay. Mr. Bale. Ilang babaeng waitress ang masayang kumaway sa kanya. Sa kabilang banda, si Savia ay naging napaka-reserved at umasta na parang matikas na ginang. Savia, you guys are busy, lumapit si Mr. Bale at ngumiti. Hindi kami busy, Mr. Bale. Pinipigilan lang namin ang isang tauna na makapasok baka sakaling maistorbo niya ang pagpupulong ng iyong ama at ng ibang tao sa loob. Tumabi siya kay Bale habang nagsasalita. Si Bale naman, bahagya siyang yamakap sa baywang ni Savia at tumingin kay Gerald na nakatayo sa gilid. Saan ka nang galing? Hindi ito isang lugar na maaari mong puntahan. Lumabas ka, sigaw ni Bale kay Gerald. Natigilan si Gerald. Hindi dahil kay Bale, kundi dahil kay Savia. Tila nagkamali siya sa kanya. Akala niya noong una ay hindi na magiging snobby si Savia pagkatapos ng insidenteng iyon. Hindi niya inaasahan na lalala siya. Malinaw na ngayon na nakarating siya sa bilya dahil may mas malaking isda siyang piniprito, na gustong makahanap ng mayaman na asawa. Noong una ay hindi nilayon ni Gerald na ihayag ang kanyang pagkatao bagamat narinig niya ang kanilang pangungutya. Kaya pa niyang bigyan ng mukha si Savia. Ngunit sa kasong ito, hindi na niya kailangang magpanggap pa. Savia, may isang bagay na matagal ko nang tinatago sa'yo. Napagpasyahan kong makipag-showdown sa iyo ngayon. Bahagyang ngumiti si Gerald. Anong mga card ang mayroon ka sa mesa? Don't tell me na nagpepeke ka ng iyong identity all along. Mayaman at gwapo ka ba talaga? Hahaha, kung ganoon nga, pagsisisihan ko talaga. Sarcastic na sagot ni Savia habang papalapit kay Bale na nakatayo sa tabi niya. Tama ka. Ako ay isang mayaman na pangalawang henerasyon. Nalaman ko lang ang tungkol dito 3 araw pagkatapos naming maghiwalay. Ako pala ay isang mayaman na pangalawang henerasyon at medyo mayaman. Ha. Tumawa ng malakas si Savia. Hindi ka makapaniwala, Gerald. Alam kong may pagmamalaki ka sa isang lalaki at takot ka na baka murahin ka ng iba, pero hindi ko inaasahan na ganoon ka pala kasinungalingan. Ikaw, isang mayaman na pangalawang henerasyon. Kung gayon, isa akong mayaman na anak mula sa isang mayamang pamilya. Walang hiya ang lalaking ito. How dare he call himself a rich second generation? Hindi ba't nanalo lang siya sa loto? Hindi mo ba alam? Baka nagseselos siya nang makita ang magandang Savia na pinapabore ni Mr. Bale. Kaya naman sinabi niyang isa siyang mayaman na pangalawang henerasyon. Baka gusto niyang magbago ang isip ni Savia at itapon siya muli pagkatapos nito. Marami akong nakitang tauna na gumagawa nito. Ako ay isang mayaman na pangalawang henerasyon. Savia, ayokong magsinungaling sayo. Hindi lang ako mayaman, kundi 70% ng mga gusali sa buong Commercial Street ay nasa ilalim ng pangalan ko. Ngumiti ng mapait si Gerald. Nagsasabi siya ng totoo. Bakit hindi sila naniwala sa kanya? Kabanata 89. Baliw ka ba? Paano magiging iyo ang buong Mayberry Commercial Street? Bakit hindi ka pumunta sa langit, kung gayon? Nakatingin ang mga babae kay Gerald na parang tanga. Si Bale naman, tawa siya ng tawa dahil sa mga sinabi ni Gerald. Mayberry Commercial Street. Sinabi ng lalaking ito na ito ay pag-aari ng kanyang pamilya. Ngumiti ng mapait si Gerald. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Mula kay Zack ang tawag. Mr. Gerald, nakarating ka na ba? Oo, Zack. Nasa front hall ako, sabi ni Gerald. Okay. Kasama ko sina G. Harrison at G. Henderson mula sa Bureau of Education. Pupunta kami upang makilala ka kaagad doon. Matagal na nilang gustong makita ka pagkatapos mabalitaan na mamumuhunan ka sa ilang mga proyekto sa kapakanan ng publiko pati na rin sa mga komersyal na proyekto. Sige. Hindi inaasahan ni Gerald na darating ang mga direktor ng ganoon kaga, at ibinaba niya ang telepono pagkatapos niyang makipag-usap. Sa kabilang banda, nagtatakang nakatingin kay Gerald si Mr. Bale at ang iba pa.
Ang taunan na ito ay kumikilos na parang siya ay mayaman. Ay nako, tinawag pa niya ng masinsinan si Mr. Zack. Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan na talagang malapit siya kay Mr. Zack. Hinamak siya ng mga babae. Gerald, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. To be honest, I am very happy na naging ganito ka. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa iyo pagkatapos mo akong iwan. Haha. Samantala, si Xavier ay nagkaroon ng ibang uri ng sakit na kasiyahan. Gusto niyang makita si Gerald na pinapahiya at kinukutya. Kung gaano kalungkot si Gerald, mas lalong tuwang-tuwa si Xavier. Sa kasong ito, ipinakita nito na ginawa niya ang tamang desisyon na iwan si Gerald. Higit pa rito, dapat na siya ay pololo ng pololo pagkatapos na itapon sa kanya. Nang si Xavier ay tatawag na sana ng ilang security guard para paalisin si Gerald at handang i-record ang eksena, bumulalas ang isang batang babae na nakatayo sa tabi niya. Xavier, Mr. Bale, tingnan mo. Bakit ang daming sumugod dito? Parang si Mr. Zack ha. Oo. Ito ay hindi lamang Mr. Zack, kundi pati na rin Mr. Harrison at Mr. Henderson. Lahat sila ay mga taong may malalaking pangalan sa Mayberry City. Bakit sila nagmamadaling pumunta sa front hall? Shit! Hindi ba nasa likod ang tatay ko? Bakit siya tumatakbo papunta dito? Biglang namutla ang mukha ni Bale. Ang kanyang pamilya ay nagpatakbo ng isang internasyonal na negosyo sa kalakalan. Noong mga unang araw, sinimulan nila ang negosyo ng kanilang pamilya sa pamumuhunan ng Mayberry International Inc. Ngayon, naging isa na sila sa pinakasikat at mayamang pamilya sa Mayberry City, at ang kanilang katayuan ay marangal. Bagamat napakagalang ng kanyang ama kay Zack, hindi niya kinailangang tumakbo palapit sa kanya. At saka, tumatakbo sa harap nilang lahat si Mr. Zack, na siyang tycoon ng Commercial Street. Anong meron? Nabigla si Bale. Nagulat din si Xavier nang makita silang tumatakbo papunta sa front hall. Lahat sila ay nagmamadaling tumabi sa pagkalito, kasama na ang mga babae. Tanging si Gerald lang ang nakatayo sa gitna ng lobby. Gerald, naghahanap ka ba ng gulo? Paparating na si Mr. Zack, dapat umalis ka na dito. Siguradong may darating din na mga sikat na tao, umalis ka na. Nagmamadaling sigaw ni Xavier. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Gerald. At saka, huli na para lumipat ngayon. Ang grupo ng mga tao ay lumitaw na sa bulwagan. Magandang araw, Mr. Zack. Mabilis na yumuko si Xavier at ang iba pang mga babae na madilim ang mukha, iniisip na sila ay pag-alitan. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Mr. Zack at ng iba pa. Diretsyong naglakad si Zack kay Gerald at ngumiti ng may paggalang. Pasensya na kung pinaghintay kita, Mr. Gerald. Hayaan mong ipapakilala kita. Gerald. Agad na natense ang atmosphere, lalo na si Xavier, na na-freeze ang mukha. Mr. Zack, paano mo siya hinarap ngayon? Mr. Gerald. Nataman si Xavier na parang tinamaan ng kulog. Ang sikat na si Zack Lyle ay napakagalang kay Gerald. Posible kayang totoo ang sinabi ni Gerald kanina. Hindi ba niya pinik ang kanyang identity? Ay nako, para naman sa ibang mga babae, nakabuka ang bibig nila na para bang makakain sila ng buo ng itlog sa mga sandaling ito, hindi pa banggitin si Bale na kinakabahan na lumulunok sa gilid. Oo, siya ang big boss sa likod ng lahat ng negosyo ng Mayberry Commercial Street, Mr. Gerald. Bakit nandito ka pa? Sinong hinayaan kang magsalita? Nasaan si Jane? Tanong ni Zack sa kanila nang makita niyang napaka-impolite ng mga waiter niya. Agad niyang tinawag si Jane na nasa likuran niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay inimbitahan ni Jane. Kabanata 10. Si Jane at ang iba pang may karanasang waiter ay abala sa hapunan kanina lang. Kaya naman, kara-rating lang niya. Nang marinig iyon, malamig na sinampal ni Jane ang mukha ni Xavier. Pumunta ka at tumayo sa likod ngayon din. Bagamat isang karangalan ang makapagtrabaho sa bilya, dapat na maunawaan ang mga patakaran habang nagtatrabaho dito. Natigilan si Xavier sa sampal nito. Talaga, alam niyang hindi siya nananaginip nang maramdaman niya ang sakit. Ang lahat ng ito ay totoo. Hindi nagsinungaling si Gerald. Siya ay talagang isang mayaman na pangalawang henerasyon. Parehong hindi tugma sa kanya sina Yuri at Mr. Bale. Siya ang may-ari ng Commercial Street, ibig sabihin, siya ang pinakamayamang tao sa Mayberry City o maging sa buong mundo. Sobrang nasaktan si Xavier. Ibig bang sabihin kung hindi siya nakipaghiwalay kay Gerald, isa na siyang rich lady ngayon? Tiyak na magiging siya dahil mahal na mahal siya ni Gerald. Mr.
Gerald, pagkapasok ko sa office, ipapakilala ko sila isa-isa. Nag-gesture si Zach Lyle, at tumango si Gerald. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang tulalang Xavier. Wala siyang gaanong naramdaman matapos makipagbalikan sa kanya. Sige, pasok na tayo. Tumalikod na si Gerald at handang pumasok. Tumigil ka dyan. Biglang sigaw ni Xavier sa pagkakataong ito na ikinagulat ni Gerald. Tapos nakita niya si Xavier na sumusugod. Hindi sa kanya, kundi kay Jane. Sampal. Nagtaas ng kamay si Xavier at sinampal ng malakas si Jane. Ikaw, Xavier? How dare you hit me? Seguridad, seguridad. Medyo nawala si Jane. Ito ang unang pagkakataon na sinampal siya ng ibang tao. Pulang-pula ang mukha ni Xavier at puno ng kawalang kasiyahan. Bakit hindi? Narinig ng mga security guard ang mga salita ni Jane at nagmadali silang pumasok, at handa silang sunggaban si Xavier. Sino ba ang may lakas ng loob na hawakan ako? Alam mo ba kung sino ako? Biglang sigaw ni Xavier. Girlfriend ako ni Gerald. Girlfriend ni Mr. Gerald. Huwag mo akong hawakan. Naikuyom ni Xavier ang kanyang mga kamao. 2 taon na niya itong kasama, nalaman niya lang na isa pala itong mayaman pagkatapos nilang maghiwalay. Hindi niya matanggap na wala siyang mapapala sa kanya. Nabugbog din siya. Paano siya magiging payag? Ano? Girlfriend? Agad na huminto ang mga security guard at hindi naglakas loob na kumilos matapos marinig ang kanyang sinabi. Kumunat din ang noo ni Zach, at napalingon ang lahat kay Gerald. Nagulat si Gerald sa sinabi niya. Baliw na baliw ang babaeng ito. Walang pakialam na sinabi ni Gerald, dati siya, pero ngayon, hindi ko na siya girlfriend. Ngayong naibunyag na niya ang tunay niyang pagkatao, determinado siyang tuluyang putulin ang relasyon nila ni Xavier. Tumalikod siya at umalis pagkatapos sabihin ang mga katagang iyon. Naintindihan naman ni Zach ang ibig sabihin ni Gerald, at sinenyasan niya ang mga guard na paalisin si Xavier. Gerald, B***starred ka. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nakasama mo ng 2 taon kahit wala kang pera noon? Palagi mong nararamdaman na ikaw lang ang nagsasakripisyo ng mga bagay sa ating relasyon. I'm sorry kung nakipaghiwalay ako sa'yo, pero naisip mo na ba ako? Kahit kailan hindi kita pinilit na bilhan ako ng kahit anong mahal sa 2 taon na iyon. Hindi mo sinasadyang binili ang mga ito para sa akin. At saka, noon, ako lang ang handang makipag-ayos sa iyo. Ako lang ang katabi mo sa school. Sabay kaming kumain at magkahawak kamay. Nakaramdam ka pa nga ng kababaan at ng ahas na hindi hawakan ang kamay ko noong first date natin. Ako ang nagkusa na hawakan ang iyong kamay. Pero, ganito ba ang pakikitungo mo sa akin ngayon? Sigaw ni Xavier habang pinipigilan siya ng mga guard. Papasok na sana si Gerald sa villa, at hindi niya namamalayan na napatigil siya habang nakikinig sa mga salita ni Xavier. Palagi bang may love-hate relationship si Gerald kay Xavier? Lahat iyon ay dahil sa kanilang mga alaala. Umaasa pa rin siya na magiging maayos si Xavier kahit anong traito nito sa kanya. Gayunpaman, nasaktan si Gerald sa mga salita ni Xavier, at dahan-dahan siyang lumingon.